Eto partner, ito yung pag-usapan natin. Ano ba ang pinupunto ng ICC prosecutor dito? Bakit lagi silang kumokontra? Sasagot na ba kami? Meron pa sa itatanong. Mamaya na. Mamaya na ako meron pa sa itatanong. Mamaya na. Sige, partner Badong. Alam mo, partner, siyempre, pag prosecutor ka, gusto mo talaga i-prosecute. Ibig sabihin, gusto mo mapakulong si Tatay Digong. Mapatunayan mo na guilty. Kasi kayo nagsampa ng kaso. Yun ang trabaho mo Ngayon, yung trabaho naman po ng depensa, gusto naman mapalaya si Tatay Digong. Kaya lahat po ito, normal po ito. Ang hindi po normal, nagaganap po lahat ng paglilitis kay Tatay Digong. Ito ang hindi normal. Naganap ang di umano'y krimen sa Pilipinas. Yes. Correct. Ang mga biktima di umano ay panay Pilipino. Ang sinasabing perpetrators o nagpatupad o nagkasala ay mga Pilipino rin, partner. Yes, Bakit tayo ngayon nagkakaroon ng paglilitis sa ibang bansa? Pinagkanulo, partner. Yun yung problema natin. Yun yung problema natin. No? Pilipino ang biktima di umano. Pilipino di umano ang suspect. Sa Pilipinas naganap. Bakit sa ibang bansa nililitis? Yan yung problema natin. Yung mga taga-ibang bansa, mga hurado, partner, iba ang kanilang mentalidad. Correct. Diba? Masyadong kawawa ang mga Pilipino pag dyan po binatay. Kasi tayo, ang droga sa atin, tapatin na natin, war on drugs itong pinag-uusapan natin. Ang droga sa atin, perwisyo. Totoo. Sa kanila, partner, ang droga ay personal medical issue. Magkaiba yung partner. Sa atin, perwisyo sa lipunan ang droga. Sa kanila, partner, personal na problema ng may katawan. Pag addict ka, ang medical yung problema sa turing nila. Kaya magkaiba po yung culture. Kaya dito, dahil perwisyo ang droga, tinitignan natin krimen ang magtaglay, krimen ang paggamit, krimen ang pagbebenta. Sa kanila, dahil medical issue, personal, biktima lang yung mga addict dun sa kanilang bansa. Kaya, paano mo, bias kagad sila, anti-war on drugs kagad sila, partner. Kaya, ang hirap po na ipabaya. Halimbawa ko pa, para mas madaling unawain ng mga viewers natin, partner. Halimbawa, kaming mga may dugong saluyot. Kastila. May dugong saluyot. mga Ilocano. Ayan. Dugong saluyot at bagoong. Dininding. Partner, sa amin, ang pagkain ng aso ay normal. Ganun. Normal ang pagkain ng aso. Pero pag iba po ang titingin yan, napakasamang tao mo na kumakain ka ng aso. Man's best friend, kinakain mo. Yan yung point ko ng pagkakaiba ng kultura. Diba? Masama kagad yung ginagawa naming mga Ilocano na kumakain kami ng aso. Pero, pagdating po ng sa iba, kadiri kayo. Ganun po yun eh. Magkaiba po yung pinanggagalingan. Hindi po nila mauunawaan kung bakit nag-conduct ng war on drugs si Tatay Digong. Kasi ang mga addict sa kanila, kayang sustainahan ng sarili. In fact, dyan sa Amsterdam, yan mismo sa Netherlands, may pre-supply yung mga addict dyan ng mga weeds. Mga droga. Yung weeds. Damo. Hindi talagang droga. Droga talaga? Tinuturo kasi mas pinahalaga nila baka magkahawahan ng AIDS. Kaya kanya-kanyang hirenggilya, bibigyan ka. Kasi pagka pinaubaya mo sa mga adik, maghihiraman lang. Parang sa atin din naman. Pero ang pinamimigay sa mga estudyante, yung medyas, yung pang-saplot kay Junjun. Totoo naman eh. Big C. Yung pang-saplot. Kaya yun sa kanila, yung sa atin, pinamimigay yun. Sa kanila, yung hiringgilya sa mga adik, para hindi sila maghihiraman. Hindi magkahawahan na sakit. Hindi magkahawahan ng AIDS. Mas importante sa kanila AIDS kasi
Okay lang maging addict ka, wag ka lang magkaroon ng AIDS. Ayun. O partner, At ang isa pa nakakahiya, ito partner. partner ano? Oo. Bago kay partner ito papasagot ko kay partner PL. PL, oh. Huwag mo masyadong binibigla yan at pag nabigla yan, nagwawala yan. Kalma. Nambubuhos ako ng tubig. Ang sabi dito, ang pinupunto raw ng ICC prosecutor, sinabi ni Deputy Prosecutor Mame Manday Niyang na dapat i-dismiss ang apela dahil walang ipinakitang legal error na naging desisyon ng free trial chamber. 4 na ground of appeal si Duterte ay mali at hindi sapat upang baguhin ang ruling. Dahil dito, dapat magtuloy ang proceeding. Ayun ho, yun ang sinasabi po nila na yung 4 na ground po na isinampa po ni Copeman dito po sa ICC ay kinokontra po nitong prosecutor at mali daw po ito. At kung papansinin natin dito na para lumalabas dito, partner na sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi tayo miyembro ng Rome Statute. 2019 humiwalay tayo. Pero dahil sa pagkaka-surrender, ito pagkaka-surrender ng Administrasyong Marcos, para bang sinasabi nila na sumasang-ayon na tayo ngayon sa ICC. Ano ang masasabi nyo rito? Partner, sandali, ano pala yung 4 na yun? Yung sinasabing yung maling 4 na... Yung grounds, yung 4 na grounds. Okay. Anong 4 na grounds yun? Okay, ito number 1, mali daw yung free trial chambers na pagtrato sa Article 127 ng Rome Statute bilang lex specialist. Number 2, yung preliminary examination daw ay hindi matter under consideration. At number 3, ang salitang court ay hindi raw dapat sumasaksaw sa Office of the Prosecutors. Number 4, mali raw ang ruling na pwedeng magbukas ng investigasyon kahit nag-withdraw na ang isang bansa mula sa ICC. Yan yung 4 na ground. Ay, Diyos ko. Napakaraming grounds, partner. Pero kung doon tayo sa general na problema talaga, unang-una, hindi naman na talaga tayo miyembro ng ICC. Correct. Doon lang napakarami. Itong mga grounds na to, hindi na dapat to kinakailangan. Technical, wala na to. Basura na yan. Doon pa lang sa hindi na tayo miyembro sa Rome Statute sa ICC, maliwanag na hindi dapat dyan ilitisin ang kaso ni dating Pangulong Duterte. Tulad na sinabi ni Partner Badong, ang mga di umano'y biktima ng war on drugs o EJK ng dating Pangulong Duterte ay mga Pilipino. Ang gumawa, di umano, Pilipino. Masakit ito para sa sariling justice system sa ating bansa na para bagang tinatapakan nila, binabaliwala nila, no? Sayang naman yung mga magagaling natin dito, mga abogado, no? Mga matataas na hukuman, sayang naman kung hindi nila dito lilitisin. Dapat dito. Ito wala na yan, partner. Dagdag na lang yan, itong 4 na grounds na ito. Wala yan. Ako nga, partner, ang problema natin dito sa ICC, mismo yung mga rules nila, hindi nila sinusunod. Ayun na nga Halimbawa, rules po to ng ICC. Pag tumiwalag ka sa ICC, bibigyan ng 1 taon yung ICC para kung may habulin. Halimbawa, sa kaso ni Duterte, ni Tatay Digong, dapat ngayon tayo tumiwalag. Nakalimutan ko na yung petsa kung kailan tayo tumiwalag. Kunwari, 2019 tayo tumiwalag. O 2018 yata tayo tumiwalag 2018 tayo tumiwalag. 1 taon, dapat na isampahan mo na ng kaso. Ayun. Hindi nagkaso hanggang 2019. Ibig sabihin, 1-year period. Kung may hahabulin ka ritong mga personalidad, sa loob ng 1 taon na yun, dapat nakapagsampa ka man lang ng kaso. 1 year. 1 year na yun. Para, sa rules nila to sa rules kasi natin, sa constitution natin, kung saan ka nagkasala, dito ka, sa Pilipinas. Oo. No? Pilipino ka, hindi ka pwedeng dalhin sa ibang bansa. Sa rules na nila. Rules na nila, nilalabag pa nila. Ayun na nga ba't di natin Dalawa na yan, partner. Yung isa, sa rules nila nakalagay, bago mo hulihin yung tao, dalhin mo muna sa local court. Yun, dapat. Ganun dapat. Due process. Oo. Hindi nila tinupad.
O ngayon naman, ito naman, 1 year dapat nang nag-withdraw. After ng 1 year, wala na kayong habol. Kung meron man kayong hindi kinasuhan, hindi na yan. Hindi nyo na pwedeng kasuhan. Ano yan? Nag-withdraw na kami tapos unli pa rin. Kaya nga tayo nag-withdraw para hindi nyo na kami makasuhan eh. Oo. Kaso nga partner sa administrasyon ngayon, usong-uso kasi yung bend the law, partner. Kaya hindi ito nasusunod Kaya hindi nasusunod yung mga suhestyon natin bend ang law. And speaking of bend the law, nakita ko dito sa mga kahilingan po ni Attorney Kaufman, ang salitang court ay hindi raw dapat sumaklaw sa Office of the Prosecutor. Maalala natin mga partner na kinwestiyon po yung mga prosecutors, yung DOJ, na bakit hindi nyo dinala si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa korte. Aba, ang sagot niya, sila na daw yung nagmistulang korte, yung sina DOJ. Kaya the question is, ito, tanong ko lang, korte ba ang prosecutor? Hindi. Hindi ng korte. Prosecutor nga Oo. Kaya nga, isa na nakita natin dyan. Yun pangalawa, nga malinaw na bendalo. Yun nga, Okay. At yung preliminary explanation daw ay hindi matter under consideration. Number 3 yan. And mali raw ang ruling na pwedeng magbukas ng investigasyon kahit na nag-withdraw na ang isang bansa mula sa ICC. Yan, 4 na yan, mga partner, ay hiling ng depensa na itigil na ang proceeding at palayain na kaagad si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Correct. Dahil wala raw legal basis ang pagpapatuloy ng kaso. Pero that's what may pasubali, bakit gusto ng OTP yung Office of the Prosecutor na ibasura ang apela? Wala raw ipinakitang konkretong legal error sa desisyon ng Free Trial Chamber. 4 ito, partner. Apat ito. Paano walang malinaw dito? Pinaliwanag na nga ni Prof kanina, di ba? Hindi, sinagot na nga ni Prof Badong, hindi korte ang mga taga-DOJ. Doon pa lang, hindi dinala si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa korte. Kaya, paano masasabi mo na sinasabi ng OTP na walang konkretong technical o error doon sa desisyon ng pre-trial chamber? Again, uulitin ko po, ito siya sabi ko na Pater Badong, ito siya sabi natin, pag nadala na doon si Senator Bato de la Rosa at si Tati Digo nandoon na, wala na pong pakialam ang ICC. Kahit umiyak po tayo dito, kahit anong gawin nating batas dito, hindi na po tayo ino-honor ng ICC. Tama ba, partner? Yun ang problema. Kaya dapat kay Senator Bato, tuloy niya lang. Galing-galingan niya magtago dahil wala talagang walang mangyayari sa kanya rito. Ngayon, para hindi na nga maulit yan, dapat yung Supreme Court magpagpasya na yung mga isinampa na habeas corpus nitong mga anak ni Pangulong Duterte. No? Kasi hanggat nananahimik kayo, ang tendency ng gobyerno to ulitin ulitin lang yung mga bagay na yun. Sa ibang katauhan naman. Sa katauhan ni Bato, pag nagawa nila kay Bato, pwede nang gawin kay Bongo at saka kay BP Sara. At saka yun naman talaga ang plano Matagal lang plano yan yung sa Oplan Horus na yan Partner, may panawagan si Attorney Kaufman. Yung panawagan po ni Attorney Kaufman, sabi niya, respect the court, respect the procedure, show your support for him like he showed it on his birthday. Ayon po kay Attorney Kaufman. Again, ulitin ko, babasahin ko po mga kabayan respect the court, respect the procedure, show your support for him like he showed it on his birthday. Attorney Kaufman. Partner? Ganun? Yan lang po mapapakita natin Pero mas maganda pong suporta yung wag na maulit. Pressure rin natin yung Supreme Court. Kasi sabi nga natin dito, talagang pag nakuha na po ng ICC. Alam niyo po kung bakit? Yung ICC po, walang kaso. Si Pangulong Duterte lang po ang kanya nililitis. Korte po siya hindi niya po ma-justify yung existence niya bilang korte kung wala po silang nililitis na kaso. Ang problema po talaga natin dito sa ICC na to,
wala na pong kumikilala dyan ng mga malalaking bansa eh. Yung US. Maraming nag-withdraw, partner, ha? Hindi, nung simula pa lang, hindi talaga na sumali yung mga malalaking bansa na katulad ng US, China. Sila po ang dalawang pinakamakapangyarihang bansa ngayon sa buong mundo in terms of economics at saka in terms ng military. No? Hindi member yan. Sama mo pa si Putin. Ang dami pong hindi nagmiyembro dyan sa ICC. Dahil talagang ano lang yan. Tapos nakita na natin yung utak ngayon, talagang kampi. Kita mo naman yung katulad ni Conte, parang hari-harian dito na kung ano yung sinasabi ng mga ICC. Partner. At partner, ulilinawin natin, baluarte yan ng hindi na Conte. Baluarte yan ng mga makakaliwang grupo. Yung lugar ng ICC na yan. Again, at kinumpirma niya na manatili sa detention ng ating Pangulo ngayong holiday season at bibistahin ito ng isa sa kanyang mga anak bago pagpasko. Dagdag pa ni Kaufman, mahalaga kay Duterte ang ipakitang pagmamahal at suporta ng publiko. Yun. Yun importante. Na-appreciate ng dating Pangulong Duterte. Yung mga pinapakita natin sa pamamagitan niyan, partner, ng mga ginagawang rally, paghiling sa gobyernong Marcos at sa ICC na ibigay na ang kalayaan sa dating Pangulong Duterte at dito na lang litisin. At partner, bukod dyan sa kay Tatay Digong, ngayon may nagaganap na signing campaign. Ako po, eto na tayo. Ako, isa ako sa sumuporta sa Angeles City. Nag-signing campaign kami. Kasama po ang mga suporta po kay Tatay Digong. Diyan po sa Angeles City. Every Sunday po, nandiyan kami sa Astro Park. Ang layunin niyan ay bilang pagsuporta kay Tatay Digong, signing campaign. Para pagsuporta kay Tatay. Suporta? Hindi. Yes, of course. Walang halong panawagan na ibigay nyo na ang kalayaan sa dating Pangulong. Nandun na lahat yun, kompleto lahat yun. Lahat-lahat na nandun na yung partner. Para ipakita sa buong mundo, ipakita sa ICC na ito, kabaligtaran yung ginagawa at sinasabi nitong mga makaliwang grupo. Partner, di ba pinag-usapan natin ito? Si partner Badong ba, suportado ba yung signature campaign yan? Ito partner, ang maganda sa mga Duterte groups, no? Duterte. Wala tayong isang pananaw sa buhay. Kasi maraming wala isang command. Walang nagko-command sa atin na magagawin natin, lalo na tayong mga vloggers, no? Halimbawa, si Brother Dan, masyado siyang active diyan sa yung perma na yan, yung signature campaign. Kami naman. Kasi ang paliwanag natin, ito, walang pare-parehas na sumusuporta, kanya-kanyang aktibidad. Importante ron, isa lang pangalan ang pinaglalaban. Yun papaliwanag ko lang po, no? Kami nga dito, 'di ba? Si Brother Dan yung visible na sumusuporta diyan. Ako po, sa inyo po, para hindi po kayo malito, ganun po yung mga Duterte supporters. Kasi pinagpipilitan ng iba na, sabi ng vlogger na si ganun, dapat hindi suportahan yan. Kanya-kanya po. Ang maganda po sa Duterte supporters, organic po yung pagsuporta, hindi po yung kinukuman po tayo ng kung sinong tao. Correct. No? May grupo na eto yung gusto. Kaya nga pag nagrarally, mapapansin nyo, iba-iba yung venue. Kasi nga, bagamat lahat ng grupo na to ay supporter ni Pangulong Duterte, may kanya-kanya pa rin silang paraan ng pakikipaglaban para kay Tatay Digong. Yun yung kagandahan ng Duterte, unlike sa mga ibang grupo na talagang kahit na imposible na yung panawagan, biruin mo partner, may kilala tayong grupo, no? Wag na natin banggitin kung anong kulay, mahalata naman. Lahat sila nananawagan ng anti-corruption, nagrarally pa partner . Pagdating dun sa rally, ang sinisigaw pala resign, Sara resign. Wala namang binabanggit na katiwalian o corruption si Sara. Hindi po siya nababanggit na dinalhan ng maleta. Nabalitaan nyo ba partner? May nagdala ba ng maleta kay BP Sara? Wala. May nagsabi ba na may porsyento siya? Wala rin partner. Yan mga dilawan talaga tsaka mga kakamping na yan. Mga panggulo sa lipunan. Partner, balikan ko lang kaunti yung signature campaign na nabanggit mo. Di ba ito yung panawagan yata para
mapalaya ang dating Pangulong Duterte. Lahat. Sige, pagpalagay natin, doon lang muna tayo sa pagpapalaya sa dating Pangulong Duterte. Ako, walang problema sa akin yung signature campaign na yan. Kung yan talaga ang paraan para mapalabas o mapalaya ang dating Pangulong Duterte, bakit hindi natin gawin yan? Pero ang hirap asahan yan, partner. Hindi, partner, ito hindi ko naman kinokontra yan. Partner, ito. Hindi natin sinasabi, para hindi malito yung mga, ang pinag-uusapan po dito, if you are a DDS, you have your own way how to support former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga, in any ways, pinakikita po namin kung paano po kami sumuporta sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Whether in our own pocket, in our own way, yun ho. Ngayon, kung meron po kayong sariling pamamaraan na may papakita po natin kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wag na po natin kontrahin. Wala. Ang ibig sabihin, para hindi po tayo magkawatak-watak, like yung sabi nga ni Partner Badong, na merong rally doon, may rally dito, kahit saan po puntahan po ninyo, basta po kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diba? Kaya nga, eto nga, ganito nga, wala nga tayo, sinasabi ko nga, wala tayong question dyan. Okay yan. Kung yan ang paraan, para mapalaya, mabuti yan. Pero eto, sarili ko lang opinion ko lang ito. No? Ang anak niya nga, pangalawang pangulo ng bansa, hindi nga kayang palayain yung sarili niyang ama. Sa isang simpleng pagpirma, majority, napakarami, volume, ang kinakailangang pirma para maibigay yung kahilingan, mapalaya ang dating Pangulong Duterte. Makakaasa ba tayo dyan? Hindi, actually, ako diba? Hindi ibig sabihin may nakapagpirma ka, makakalaya na. Yun daw kasi layunin yan Pero makikita mo, yung milyong pipirma ron, yung support at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naroon na tayo dyan. Nandyan na tayo, hindi na maialis sa atin yan. Nariyan na tayo. Question ko lang naman yun. Tanong ko lang naman yun. Sa ganyang karaming pirma, sa palagay nyo, mapapalaya ang dating Pangulo? Again, uulit natin. Yun lang ang tanong ko. Whether sa tingin ko, whether mapalaya man o hindi, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ipakita ng sambayan ng Pilipino ang suporta kay Mayor Duterte, na dati nating presidente na minahal po ng taong bayan. Parang ano yan, parang yung ginawa ng Senate na nagpirmahan Isa pa yan. Nagpirmahan sila ng anong tawag doon, yung resolution na hinihiling na palayain si Tatay Digong. Ganun lang po yun. Alam natin na walang bigat yan sa mga sutil na taga-ICC. Correct. Walang bigat po, hindi po nila iintindihin yan. Pero yung nagpakita kayo ng support, kahit nga yung mga anti-Duterte, pumirma ron. Si Laping Lacson yata. Diba? Sumang-ayon dun. Ganun lang po yun. Ganun din, wala din nangyari. Kaya nga po, kaya nga, yan yung sinasabi natin na kanya, kasi partner, para rally din yan di ba? Pag sinabi mo bang BBM resign, yung mga nag-BBM resign. Hindi rin nag-resign. Natin susukatin yun. Hindi po. Ang pagsukat po dyan, yung talagang tuloy-tuloy yung ginagawang paglaban ng mga pwersa na pro-Duterte. At ito, partner, at nakikita ko to, mechanism. Ito yung makinarya na pwede ito na preparation na rin ito para sa 2028, para sa isang Duterte. Ayun, sigurado tayo dyan. Am I correct? Ang pagsuporta natin sa mga Duterte, mga partner, hindi na mababali yan. Oo, nariyan na tayo Kumbaga, etong prinsipyo natin na to, hindi ito nababayaran. Pag naging supporter ka ng Duterte, wala kang gagamitin, wala kang pera na matatanggap kasi hindi nagbabayad ng pera ang mga Duterte para suportahan sila. Di ba? Kundi talagang organic lang talaga ang pagsuporta natin, totoo. No, yun doon tayo. Nandiyan yan, hindi na mawawala yan. Correct. Tama. Partner, may dadagdag ka ba dito tungkol dito sa usapin, tungkol dito sa pagkontra ng mga prosecutor diyan sa mga depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ako, baka meron pa kayo gusto idagdag? Ako, eto na lang, no? Yung mga hanggang ngayon po ay nangangampanya laban kay Kaufman na ang daming rin natin, mga Duterte po sila na nangangampanya na sana tanggalin na si Kaufman. Alam nyo po, napaka-late na niya na magpapalit ka ng, kumbaga, nasa kalagitnaan o patapos na yung, kumbaga, nasa kalagitnaan kayo ng karera.
gusto nyo magpalit ng hinete. Mahirap po yun, no? Kaya kailangan po, suportahan po natin yung mga pinili po ng ating mga kamag-anak po ni Tatay Digong. Personally, si Sara Duterte po ang namili niyan. Si Kay Kaufman. Sana, kasi ang tagal na eh. Ang tagal na yung hanggang ngayon, may mga umiirit pa na sana matanggal na si Kaufman. Hindi na po hindi na po magandang panawagan yan. Wala naman tayong kakilalang pwedeng ipalit diyan na di po ba? Kaya sana lang support lang po tayo talaga sa mga Duterte. Ako nagtitiwala ako kay Kaufman, partner. Siyempre. Ako din. Titiwala ako din. Kasi hindi naman kukunin ng pamilya Duterte yan eh, kung hindi magaling ang mamayan eh. Kaya maraming magagaling na abogado na kilala yung mga Duterte, pero hindi po recognized ng ICC. Halimbawa si Attorney Torion. Mahusay yan. Pinakamagaling na abogado siguro isa sa pinakamagaling dito sa Pilipinas. Kilala, pero baka naman hindi siya qualified, hindi siya certified sa ICC. Si Harry Roque sana, kaso hindi naman tinanggap. Hindi naman siya hinayaan na maging abogado. Matagal si Harry Roque, ganito yan eh. Sino ba nagpaliwanag sa akin yan? Iba po yung magaling ka na abogado na hindi mo napapractice. Ayun. Hindi, iba po yun. Tama po yun. Magaling po si Harry Roque. Pero ang tagal niyang congressman, ang tagal niya yung halos 6 years ni Tatay Digong, siya yung palitan sila ni Panelo, di ba? Iba po yung nagpa-practice. Iba po yung magaling ka lang. Iba po yung sila, yun na lang natin, sa sports na lang. Si Michael Jordan nga, naturingan ng GOAT yun, pero nagpa-practice pa yun araw-araw. Yun pa kaya iba po yung may praktisado ka kaysa sa magaling ka lang. Mas magaling yung magaling na praktisado pa. Correct, Tama. Sa pasikot-sikot, wala, madali lang.